Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sebastian, are you even listening? Pukaw ni Alexandra sa pinsan habang karap niya to sa boardroom ng BRC. It was the second day of the annual board meeting of BRC, subalit, simula nang dumating sa Pilipinas sa Sebastian ay tahimik ito, tila hulog sa malalim na pag-iisip. Bagay na labis na pinagtataka ni Alexandra kaya di niya na napigilan na magtanong. Tumuwid ng upo sa Sebastian sa swivel chair, bahagyang tumikhim. Yeah, why do you ask? Anang binata? Because you don't seem like yourself. Umpisa ni Alexandra. Sana dinala mo lang dito sa Lavender kung mamimiss mo lang din siya ng ganyan. Tugtong pa ng pinsan sa pabirong tinig. Makahulugang sumulyap sa Sebastian kay Javier na nooy nakatayo malapit sa pinto ng boardroom. Agad tong umiwas ng tingin, yumuko. It is his silent way of telling his assistant to keep his mouth shut and let him handle things. Aminado siya, wala siyang maintindihan sa mga pinag-uusapan nila ng mga kasama sa boardroom. Wala ron ang isip niya, nasa kina Belle at Sheena na iniwan niya sa Barcelona. Last night, aminin man niya o hindi, was pure torture. Halos mabaliw siya sa pag-iisip kung kumusta na ang mga to, kung anong ginagawa ng mga to at kung totoo bang nasa maayos na kalagayan ng mga to. The reports given by his man guarding them doesn't seem to be enough for him. Kung maaari lang, gusto niyang minuminuto ang pag-update ng mga to sa kanya. But he knew that it is close to impossible. Idagdag pa na nakakahiya yun because that would only mean two things. He doesn't trust his men enough and he cares so much for Belle and Sheena. Kay Sheena, posible pa. Anak niya ang bata. But for Belle, lihim na napailing ang binata. It's true he was attracted to her but that was before. Before she lied about Sheena. Komplikadong nararamdaman niya ngayon sa asawa. He wanted to punish her, make her beg for forgiveness for what she did. That's how things should be. He was raised to always do that when someone would wrong him or anyone from the Carpio family. A living proof was Gilbert, Alexandra's husband. He vowed to chase the living daylights out of him, made him suffer in all ways he knew one can be punished, which was the reason why he and Alexandra fought years ago. But that was before. Maayos na sila ni Alexandra at Gilbert ngayon, subalit alam niya, he made it clear to Gilbert that crossing him or any Carpio would only result into punishment. Bagay na gusto niya rin sana igawad kay Belle, subalit, something inside his heart was at odds with his logic. Something he has not figured out yet. Something he's not familiar with. Something he's not sure of. Alam mo, ganyan talaga kapag ikakasal. Mahirap mapaghiwalay kahit saglit lang. Pukaw ni Mr. Arguelles maya-maya kay Sebastian. Marahan pang siniko si Mr. Guillermo, kapwa shareholder ng BRC na kontodo rin ng ngiti. Pilit nang umiti sa Sebastian, kinontrol ang emosyon. He planned to get along with them. Di pa yon ang tamang oras upang sabihin niya sa mga to ang totoo, lalo na kay Alexandra. Besides, that meeting is not about him. It is about BRC. That is where his focus should be. Come on, gentlemen. Let's focus on the matter at hand and not my personal affairs. Marami lang akong iniisip sa ngayon but that doesn't mean na hindi ako nakikinig. In fact, I have listed here a couple of questions for the financial department and the marketing team. Umpisa ng binata. Binuklat ang folder na naglalaman ng mga tanong mula sa mga presentations kahapon. Really? 2 pages? You do remember nakapapanganak ko lang, di ba? Little Angel is waiting for me to nurse her in about 2 hours, Sebastian. Reklamo agad ni Alexandra. Pinanlakihan ng mga mata. Bakit di mo agad tinanong ang mga yan? Dugtong pa ng pinsan, lukot na ang mukha. Sebastian gave her a sheepish grin. Just because. Anong binata na lalong nagpabasangot kay Alexandra. Honestly, hindi siya may gawa ng mga tanong. Si Javier. He's totally distracted at alam niyang mahahalata ni Alexandra kinalaunan, kaya siya nagpagawa ng list of questions kay Javier. True enough, he came prepared. Sa sumunod na 1 oras, ang mga tanong na ni Sebastian ang pinag-uusapan sa loob ng boardroom at hindi na ang buhay ng binata. His thoughts began to wander again, back to Barcelona, to his daughter Sheena, and to that beautiful liar who is now his wife for the next 6 months, Belle. Napatingin sa Sebastian sa kanyang cellphone. He is itching to call Barcelona again. Umigting ang pangalang binata bago mabilis binulsa ang kanyang cellphone. He will call at the end of the meeting, he decided.
Ipinagala ni Orlando ang kanyang tingin sa maliit na apartment sa Barcelona na kinuha niya para sa kanyang sarili. Mula sa oras na yon, doon na siya tutuloy. Hindi siya umuwi sa Italy gaya ng nais ni Alejandro dahil kahit na kailan hindi siya magpapadikta sa amain. That man is an asshole. He will never listen to him. He will live his life like how he always wanted to. Naglakad ang binata patungo sa bintana at marahan iyong binuksan. Mula ron, tanaw niya ang malawak na syudad at iisa lang nasa isip ng binata. He will never leave Barcelona until Sebastian is there. He vowed to ruin his life like how his father ruined his. He had succeeded in seducing his fiancée Lavender. The shit gave in easily from his charm. Hindi na matutuloy pa ang kasal ng mga to, na isang malaking problema para sa mag-amang Carpio. No wedding means no new collaboration for DFC. Not to mention the humongous debt of LD Foods to Don Luther still exist. Huh? He had hit 2 birds at a time. Who's stupid now, Alejandro? Sarkasikong tanong ng binata sa hangin nang maalala mga sinabi ng Maen kanina bago siya nito palayasin sa hotel. Huminga ng malalim si Orlando. He is not yet done. He still wanted to see Alejandro and Sebastian suffer, and he just knew how. Umupo ang binata sa study table. Naglabas doon ilang papel at nagsimulang magsulat. Tungkol sa 2 lihim na tila siya lang nakakaalam. Alejandro Carpio, I know your secret. You cannot get away with it. Ngumisi si Orlando. He can almost see Alejandro's ashen face from the shock and worry once he received his letter. Maingat na tiniglop ni Orlando ang papel bago lumabas na kanyang maliit na apartment. Now his revenge starts and no one can stop him. Belle, mauna ka na. Kami na lang bahalang magligpit dito. Ani Sedi kay Belle pagkatapos ng kanilang set sa gabing yon sa restaurant. At tubiling bumulong si Belle kay Sedi. Alam mo na, hindi masabi-sabi ni Belle ang nais niya dahil nahihiya siya sa kaibigan. She was asking for her pay for the night. Bagay na hindi naman niya gawain dati subalit napipilitan siyang gawin iyon. Kailangan niya kasing magpadala ulit ng pera sa Pilipinas, bayad sa utang ng kanyang mga magulang kay Mrs. Chua. Nakapagpadala na siya kahapon, subalit tumawag muli ang babae kagabi, nagpapadagdag. Ay, oo nga pala, sige, hintayin mo na lang kung matapos dito. Ako na lang kakausap kay Lucio. Ani Sedi bago nagmabilis na inayos ang gamit itong gitara at amplifiers. Si Belle naman bumalik sa dressing room at doon muling sinuot ang kanyang blouse at jeans. Batid ng dalaga, hindi siya maaring magpakita sa ospital na naka-long dress at heavy makeup. Tiyak na magtataka ang mga bantay nilang mag-ina roon. Sa apartment lang niya kasi ang paalam ng dalaga. Kukuha ng mga gamit at iba pang mahalagang bagay simula kagabi. Lumalabas si Belle sa ospital ng alas 5:30 ng hapon at babalik lamang ng alas 9:15 pagkatapos ng kanyang gig sa restaurant. Mabuti na nga lang at hindi mahigpit ang panggabing bantay nila ni Sheena kaya siya nakakapagtrabaho kahit papaano. Gayunpaman batid ng dalaga na pagbalik ni Sebastian mula sa Pilipinas ay mahihirapan na ulit siyang maglabas-labas. Why the man is batshit crazy? He is unpredictable and irrational. Sa katunayan hindi niya alam kung ano na namang parusa ang igagawad nito sa kanya pagbalik nito. Bagay na ayaw munang isipin ni Belle ngayon dahil naghahabol siya ng kita. Pambayad sa utang ng kanyang mga magulang. Pambayad sa utang ng kanyang mga magulang. She still cannot believe that she's working her ass off para lang sa pagkakautang ng iba na ni minsan hindi man lang siya itinuring ng maayos. Her parents didn't even support her dream of becoming a painter. Instead, they forced her to stop college and let her work for them. Nagyoko ng ulo si Belle. Iniwasang pagmasdan ng kanyang refleksyon sa vanity mirror bago nagbuga ng marahang hininga. Iisa lang ang hiling ng dalaga. Sana matapos na ang mga bayarin ng mga magulang upang gumaan naman ang kanyang buhay. She wanted to finish college and build an art school someday, a museum or an art center perhaps. That would surely be fun. Kaya lang, nasa ganong estadong isip ng dalaga na makarinig siya ng katok mula sa pinto ng dressing room. Si Sedi, na marahil yun at ibibigay ang share niya sa bayad at tip for the night. She quickly fixed herself and opened the door, subalit imbes na ang bulto ng kaibigan ng mapagbuksan, ang bulto na isang estrangherong lalaki ang nararoon. He clearly looked foreign and a bit drunk. "Show me, Belle. You sang beautifully. What's your name?"
Anang lalaking mukhang Italyano dahil sa ipinambati nito sa kanya. Kumurap-kurap si Belle. Di malaman kung paano pakikibagay ng customer. The backstage and her dressing room has always been private. Yon ang unang pagkakataon na may nakalusot na customer doon. Come on, tell me your name, Belle. I'm Orlando Arsari. What's yours? Sabi ulit ng lalaki. Ngumiti bago humakbang papasok sa kanyang dressing room. No entrance. Alanganing saway ng dalaga sa lalaki o matras na ilang ulit. Abot langit ang kaba sa dibdib. Belle? Si Sadie na noon nasa pinto na rin, agad napatingin sa lalaking pumasok sa dressing room at nakikipagkilala sa kanya. Belle, is that your name? Sabi ulit ng lalaki. Perdon, senyor, this room is off limits. Leave immediately, por favor. Sabi ni Sadie sa lalaki. Sandaling tumitig si Orlando kay Belle, thinking that she was the most beautiful woman with an enchanting voice he had ever seen. I will be back tomorrow. Umpisa ng binata. Bona notte, mi Belle. Dugtong pa nito bago tuloy yung umalis. Saka pa lang nakahinga na maluwag si Belle nung si Sadie na ang pumasok sa silid. Ayos ka lang, walang ginawa sa'yo. Gusto mo ipaban ko yun kay Lucio? Sunod-sunod na tanong ng kaibigan sa kanya. Subalit marahang umiling si Belle. Pilit inaalis ang kaba sa dibdib. Ayos lang ako, Sadie. Salamat. Nagboga na marahang hininga si Sadie. Sa 3 taong pakikipagtrabaho niya sa dalaga, alam na alam nito ang ugali nito. Masayahin to madalas at mahilig tumulong sa kapwa, subalit pagdating sa mga problema, sa damdamin nito, sinasarili na lang nito ang mga yon. Lihim na napailing si Sadie. Eto, yung parte mo sa kita ngayon, pati yung mga tips nandyan na rin. Sabi ni Lucio, balik ka raw ulit bukas. Ikaw raw talagang panghatak niya sa mga customers eh. Anang lalaki, bahagyang umiti, bago inabot kay Belle ang isang puting sobre. Agad naman yung tinanggap ni Belle. Salamat, Sadie, makakabawi rin ako sa'yo, sa inyo ni Tina. Wala yun. That's what the friends for, ika nga, diba? O paano, hatid na kita? Sa taxi na lang siguro, magta-taxi na lang ako. Anang dalaga. Agad naisip ni Belle na magtatanong ang kaibigan kapag sa ospital siya bababa. Sige, hatid na kita sa sakay ng taxi. Baka nakaabang pa sa'yo yung lalaki eh. Alok ulit ni Sadie. Di na tumanggi pa si Belle. Marahang tumango bago sumunod sa paglabas ng kaibigan. Kanina pa pinagmamasdan ni Alejandro ang isang sulat na hindi malaman kung kanino galing. Wala lang sanang sulat, subalit sa sitwasyon niya ngayon na naiipit sa napakalaking pagkakautang kay Don Luther, hindi mapigilan na matandang lalaki ang mag-alala. May lihim siya na hindi dapat malaman ng kahit na sino man, lalo na ni Sebastian. Lihim na dapat niyang baunin hanggang sa kamatayan, subalit muling bumaba ang tingin ni Alejandro sa sulat. Hindi siya dapat magpakakampante. If there's one thing he learned from Don Felipe is that all threats must be considered serious and must be acted upon immediately. Tama, he needs to up his guard. He has come a long way and he is not ready to lose. Mabilis, kinuha ng matandang lalaki ang kanyang cellphone at nag-dial ng number. Nang umangat ang kabilang linya, agad siyang nagsalita. I received a letter today. It seemed someone knew my secret. Help me find it. Of course, I will instruct my men to investigate. Just remember what I told you when you were little. No matter what happens, do not yield. Right, you still remember. Hang in there, Leo. We will soon unmask your enemy. Ngumiti si Alejandro. Salamat, Zio Marshal. I owe you. Mama, where is Papa? Inosenteng tanong ni Sheena sa ina habang kumakain ng paslit ng soup. Yon na ika-4 na araw mula na maoperahan to at pati mga doktor namamangha sa mabilis na recovery period nito. Ang sabi ng mga doktor, mabuting senyales daw yon na sa mga susunod na taon magkakaroon ng normal na pamumuhay ang bata. Bagay na labis na kinatutuwa ni Belle. Marahang nilapag ni Belle ang kutsara sa may bowl at hinaplos ang pisngi ng anak. Papa is busy with his work, but he will come and see you soon, Chiquita. Marahang umiti sa Sheena. Can you tell Papa by the doll at the mall, Mama? Bumigat ang dibdib ni Belle. Ilang buwan na rin sinasabi ni Sheena sa kanya ang doll na nakikita nito sa mall sa tuwing namamasyal sila doon. Subalit, masyadong mahal ang manika at gipit na gipit ang dalaga sa nakalipas na ilang buwan. Saktong kinikitang pera para sa kanilang mag-ina at sa iba pang gastusin. Nakukonsensya tuloy ang dalaga na kahit ang napakasimpleng bagay na yon, hindi man lamang niya maibigay sa anak. Tumikhim si Belle, pilit ng umiti. Of course, I will tell Papa, Chiquita.
Anang dalaga bago muling pinulot ang kutsara at sinubuan ng pagkain ng anak. Pagkatapos kumain, pinatulog din ni Belle si Sheena. Nang pumatak ang 5:00 ng hapon, nagpaalam muli ang dalaga sa anak na uuwi sa kanilang apartment. Muli, pinayagan siyang lumabas ng bahay nilang mag-ina mula security team. At mula ospital, dumiretso si Belle sa mall upang bilhin ng doll na matagal nang inuungot sa kanya ng anak. The doll was expensive given that she has been living from paycheck to paycheck since she gave birth to Sheena. Subalit kung may isang natutunan ang dalaga sa nangyari sa anak ay ang pagpapahalaga sa bawat oras kapiling kanyang mga mahal sa buhay. Akala niya noon mawawala na si Sheena sa kanya dahil sa iniinda nitong sakit. Subalit nadugtungan ang buhay ng kanyang anak. Salamat kay Sebastian. Kaya naman ngayon nais na niyang ibigay sa anak ang mga mumunting hiling nito. Mga kahilingang may bibigay niya sana kung wala lang siyang iba pang obligasyon. Masayang umalis ng toy store sa mall si Belle. Bet-bet ang paper bag ng doll na kanyang binili para kay Sheena. She can almost imagine Sheena's shocked face when her daughter would receive the doll. Pagkatapos, imbes na mag-bus patungo sa restaurant kung saan siya ulit kakanta sa gabing yon, nagtaksi ang dalaga upang di siya mahuli sa trabaho. Lingid sa kaalaman ng dalaga, may isang pares ng mga mata. Ang kanina pang nakatingin at sinusundan ng bawat niyang galaw, si Orlando. Namamasyal ang binata sa mall, suot ang jacket at ball cap. Nang mula sa di kalayuan, nakita niya si Belle papasok sa isang toy store. He could never forget her beautiful face since he set eyes on her last night at the restaurant, where he had a chance to have a few drinks. Beside the face, she sang beautifully too. She really is a sight to behold. He wants her. In his bed or in his life, he will decide later. But for now, he will follow her. Na makasakay sa taxi si Belle, sumakay din sa Orlando sa isa pang taxi at sinanda ng dalaga sa sunod na destinasyon nito. What do you mean she goes out? Mataas ang boses na tanong ni Sebastian sa tauhan na siya nagbabantay sa ospital kina Belle at Sheena. Malapit na mag-alas 9 ng gabi at kadarating lang sa Barcelona ng binata mula sa mahabang biyahe sa Pilipinas. He went straight to the hospital to check on his wife and child, only to be pissed when he learned that Belle has been going out for 3 straight hours for the last few days that he was out of the country. And his security team failed to mention that to him even once. Your wife goes out every night, sir. She said that she will go for her apartment to get some things and then comes back 3 hours later. Pag-uulit ng tauhan na siyang nakatoka sa pagbabantay kina Belle at Sheena. Agad na nagtagay sa mga bagang na Sebastian. Naniningkit ang mga matang bumaling kay Daniel na noon namumutla na rin, natatakot sa maaring gawin ng boss sa tauhan na di ginagawa na maayos ang trabaho. Magpadala ka agad ng tauhan sa bahay ni Belle. Confirm if she's there. Gigil na utos sa Sebastian sa tauhan bago bumaling kay Javier. Hire someone, preferably a nurse who can watch over at Sheena while I'll deal with her mother. Ayoko na papabayaan ng anak ko. Dugtong pa ng binata. Kiniyom ang mga kamay. Tumingin sa tauhan na siyang bantang ng kanyang mag-ina. And you're fucking fired. Get out of my sight before I destroy you. Anang binata, nagmamadaling naglakad patungo sa lift. Hahanapin niya si Belle kahit saan man itong impyerno nagsuot. He made himself clear when he left at umuoto sa kondisyon niya. He was lenient first time, but now that Belle had defied him again, if that's what it takes for her to know her place. Nasa lift siya na makatanggap siya ng tawag mula kay Daniel. Sir, wala raw po sa bahay niya si Miss Belle, anang tauhan. Lara nagtagi sa mga bagang ng binata. So where is she? Nasa restaurant po kung saan siya kumakanta, sir. Agad na pinutol na si Basha ng tawag. It was time for him to reach the Belle and damn lesson she won't forget. Malapit nang mag-alas 9 ng gabi, subalit nasa stage pa rin si Belle at kinakanta ang huling awit. Puno ng restaurant at naroon ang kanilang mga suki nang bigla siyang matigilan sa pagpasok ng pamilyar na figura mula sa may pinto ng restaurant. It was Sebastian. His face was hard and his eyes were in his sits. Agad binalot ng kalituhan ang isip ng dalaga. Sinubukan siyang kausapin ni Antonio, ang Spanish keyboardist nila, subalit ni hindi siya makasagot. Automatikong tumahip ang kanyang dibdib nang sa malalaking hakbang, biglang tinawid ng asawang kanilang pagitan at bigla nitong inagaw ang microphone sa kanya. Buenas noches. Go home. Show's over. Anong binata bago hinaklit ang braso ni Belle at hinila siya pababa ng stage hanggang sa tuluyan silang makalabas ng restaurant.
Sebastian, nasasaktan ako. Reklamo ng dalaga. Pilit na binabawi ang kamay sa asawa, subalit imbes sumagot, isang malakas sa sampalang ginawa ni Sebastian kay Belle. Namanhid ang nasaktang pisngi. May mga dumadaan at lahat nakatutok ang mata sa kanya. Nanginig na si Belle dahil sa hiya, tuluyang napaluha. I told you to behave like a carpy wife should. Binalaan na kita. Matitikman mo ngayon ang galit ko. Sakay. Anong binata, tinulak ang asawa papasok sa sasakyan. Ilan pang umusod na ito palayo. Sa madalim na eskinita sa malapit, tahimik namang nanonood si Orlando. May mga ideyang naglalaro sa isip. Ilang sandali pa tuluyan na tong umisi. Pigil na pigil ang hikbi ni Belle habang nasa daan sila ni Sebastian patungo kung saan. Alam niya nagkamali siya. Hindi niya sinabi kay Sebastian na kailangan niya magtrabaho dahil may kailangan ng mga magulang niya sa Pilipinas. Hindi niya balak maglihim dito. Sasabihin din niya sana sa asawang kanyang ginawa. Hinihintay lang niya ang pagbabalik nito mula sa Pilipinas. Aakala niyang bukas pa ng umagang dating nito sa balit. I'm sorry, Sebastian. Shut up! Mabilis naputol ni Sebastian kay Belle na labis na nagpakislot sa dalaga. Lalong siniksik ang sarili sa pinto ng sasakyan. Napapikit na si Belle, muling tumulong luha habang hawak ng nasaknang pisngi. She took her chances and that's the price she had to pay. Sebastian's wrath. Di na muli pang sinubukan ni Belle ang magsalita. Tahimik siyang lumuha hanggang sa tumigil ang sasakyan sa harap ng isang hotel kung saan ang sweet na Sebastian. Agad na umibes ng sasakyan ng binata at hinila si Belle papasok sa loob ng hotel. Muling nagpumigla si Belle, alam niya. Kapag nagtagumpay si Sebastian sa pagdala sa kanya sa suite nito, walang hanggang kaparusahan ay gagawad nito sa kanya at natatakot siya. Natatakot siya sa maaari nitong gawin sa kanya. Stop moving, damn it! Singhal na Sebastian sa kanya. Dumagondong ang boses nito sa apat na sulok ng lobby ng hotel. Muli, pinagtinginan sila ng mga tao. Subalit imbes sumunod sa asawa, muling nagpumigla si Belle, na lalo pang nagpatindi sa galit si Sebastian. Marahas siya nitong kinabig patungo sa dibdib nito at muling nagbanta. Maglalakad ka ng maayos o lulumpuhin kita, Mirabella. Mamili ka, ani Sebastian. Humigpit ang pagkapit sa bewang ng asawa. Humikbi si Belle, tiningala ang asawa. Napakasama mo. Anang dalaga sa mariing tinig. Muli, pumatak ang luha. Sebastian grinned. Alam ko, I've been called much worse, but for you, I will be your greatest nightmare, my lying wife. Anito bago siya muling giniya patungo sa lift. Walang imik na sumama si Belle sa asawa hanggang sa marating nila ang hotel suite nito. Keep an eye on my daughter Javier and make sure no one will disturb us. Bilin pa ni Sebastian bago hinila si Belle papasok sa hotel suite. Marahas na binitawan ng binata ang asawa. Sa gitna ng sala, dumiretso sa bar at makailang ulit na uminom na ilang shot ng alak. Pilit na pinipigil ng binata ang kanyang emosyon, subalit sinagad siya ng husto ni Belle na ngayon. Ilang sandali pa, nilabas ng binata ang kanyang Swiss knife bago lumapit kay Belle na naroon pa rin sa gitna ng silid. Are you familiar with the punishment death by 1,000 cuts? Walang emosyong sabi ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Belle, lalo ng inig. Ano? Papatayin siya nito dahil lang sa tumakas siya at nagtrabaho? Tuluyang bumangon ng paghihimagsik sa dibdib ng dalaga. Kung gusto mo akong patayin dahil sa kasalanan ko sa'yo, gawin mo na, Sebastian Carpio. Marami na akong pinagdaan ng pasakit sa buhay ko, and death will be a reward. Aniya, muling pumatak ang luha. Sandaling natigilan ang binata bago marahang naglakad papalapit sa kanya. He had this menacing look on his face, one that tells her that whatever he will do next will surely shock and hurt her terribly. Inangat na Sebastian ng Swiss knife nito at itinampi sa may pisngi ni Belle. Sa puntong yun, napapikit na ang dalaga. I won't kill you, wife. I will make you suffer slowly, that you would wish you'd never cross me over. That is your own death by 1,000 cuts. Ani Sebastian, pinaglandas ang Swiss knife pababa sa leg ng dalaga hanggang pigtasin itong isang strap ng damit ni Belle, gamit ang talim ng Swiss knife. Napasingap si Belle. Marahas nagmulat ng mata. Sakto naman, pinutol ni Sebastian isa pang strap ng kanyang damit na nagpanyari upang tuluyang bumagsak yon sa kanyang paanan. Muling tumitig si Sebastian sa mga mata ni Belle. In his eyes were a mix of dangerous threats and passion she was familiar with. Ngumisi ito kapag bago magkasunod na pinigtas ang kanyang bra at lacy panty.
Today is Saturday, wife. We must play. Pahayag nito bago marahas sinakop ang kanyang mga labi. The kiss was hard and punishing, as if drawing blood from her own very lips. Dito rin malaman ni Belle ang gagawin, kung magpupumiglas ba o hahayaan ng asawa sa gusto nitong igawan na parusa sa kanya. Suddenly, Sebastian cursed in between kisses before he tore his mouth off of her. Marahas ang paghinga nito habang matatalim ang tingin sa kanya. Sinubukan takpan ng mga brasong kanyang kahubdan, subalit agad siya nitong sinaway. Don't you dare, Mirabella. Kung sa ibang lalaki handa kang gawin ang lahat sa ngalan ng salapi, paanong pasaki tila ayaw mong gawin ang obligasyon mo? Gigil na sambit na Sebastian na lalo pang nagpadagdag sa kalitohan ni Belle. Sebastian, hindi ko... Shut up! Ani Sebastian, muling sinampal si Belle. Napaatras na ilang ulit habang sapo ang nasakdang pisngi. Walk! Singhal ulit ng binata. I said walk to the bedroom, Mirabella. Nagkumahog naman si Belle na naglakad patungo ng silid. Panay ang patak ng luha subalit pigil ng hikbi. Ilang sandali pa pabalibag na sinara ni Sebastian ng pinto at lumapit sa kanya. He grabbed her by the wrist at inilapit sa kama bago nito tinali sa ulunan ang kanyang mga kamay gamit ang belt nito. Agad na nagpanik si Belle. Kung itatali nito ang kanyang mga kamay, paano siya makakapanlaban? Paano siya makakatakas sa malapit nitong kamay kung kailangan? Sebastian, please. Huwag mong gawin to. Magpapaliwanag ako, please. Huwag ganito. Pakiusap ni Belle subalit tila walang narinig sa Sebastian. Tumayo lang ito at mabilis na naghubad. Ilang sandali pa kumubabaw na to sa kanya at muling inangkin ang kanyang labi. Gaya ng nauna marahas ang paraan ng paghalik nito. Sumusugat hindi lamang sa kanyang bibig, kundi pati sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya napakababa niyang babae sa sinasabi at ginagawa nito sa kanya. Maya-maya pa naglumikot na ang kamay nito. Tell me how many of your clients did you play to give you a nice tip every night? Anito sa pagitan ng halik. Umiling si Belle, nag-aagaw ang takot at ligaya sa kanyang isip. Liar! Filthy liar! Anong binata bago marahas na umulos sa kanya. Napaliyad si Belle sa sakit na sumalakay sa kanyang kaibuturan. Muli, tumulo ang luha. Subalit nagpatuloy sa Sebastian sa pag-ulos hanggang sa tuluyan ng inagaw na ligaya ang takot at sakit. Hindi naglaon, sabay nilang narating ang sukdulan. Marahas na hinawakan ni Sebastian ang pisngi ni Belle pagkatapos. You're still one of the nicest play I have, Mirabella. I will make sure to enjoy the next 6 months with you. He declared before he freed her hands and flipped her over. Don't worry, I will pay, slut.